kapanahunan ngayon, yung okasyon ng mga magaganap sa ating panahon. Alamin natin sa magitan ng banal na kasulatan na siyang katunayan sa lahat ng bagay na ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat ito lang ang atin pong inaasahan. Walang iba ang aral na binigay ng Diyos po sa lahat ng tao. Ngayon, tingnan muna natin yung John chapter 5, verse 39. Okay? Yung mga nakakita, basahin natin. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, yung John 1:1, sa mga nagbabasa, yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung magpatotoo sa pamamagitan ni Kristo, tanging magpatotoo sa Kanya, walang iba ang kasulatan. Yung Biblia. Ibig sabihin kung ang pagsaliksik natin ay pagsaliksik mula sa kasulatan, malalaman natin kung ano ang patutuo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, ang Biblia ay pinakasentro na basihan upang mapatunayan natin ang ating pagsunod sa Diyos kung paano natin gampanan sa daigdig na ito bilang mga bautismado sa pangalan ni Jesucristo at bilang may mga paniniwala na ang Diyos nahayag sa pamamagitan ng kanyang larawan. Ngayon, pupuntahan natin ang panahon ni Propeta Moises na doon po ay binigyan ng Diyos si Propeta Moises ng instruction. Ang unang binigay kay Moises para po ang mga Israelita ay maalis sa Ehipto, binigyan si Moises ng instruction. Ang ginamit niya sa taon na merong 12 buwan, ang ginamit niyang taon yung Abib tinawag sa Hebrew ng first month of the year. Yan po ay mababasa natin sa Exodo chapter 13 verse 4. Sa araw na ito ay maalis kayo ng buwan ng Abib. Amen. So, yung Abib po ay Hebrew calendar. Yan po ay biblical na ang paglinaw din po yan sa pagpapalawak, Abib or Nisan. Okay. Ngayon, itong Abib or Nisan ay nilinaw din siya ng mga professor na ito ay binubuo ng March at April. Ngayon, ang tanong na malaki, paano natin ma-determine na itong March and April sa panahon natin na may angkop doon sa first month of the year sa Hebrew calendar, which is the perfect calendar na binigay ng Diyos kay Moises, na sa panahon natin kapag ating saysayin ang pag-alis ng Israel sa Ehipto, hindi naging failure ang pangunguna ni Propeta Moises upang mailabas ang Israel sa Egypt. Tama ba, Brother Glenn? Amen. Okay. So, titiyakin din po natin ang paglabas natin ngayon mula sa sanlibutan gawa kung paano naman natin matiyak ang pagsunod ngayon sa Diyos through Jesus Christ sapagkat yung pagsaliksik natin sa kasulatan, isa po ang pinakita kanina, yun po ang magpatotoo tungkol sa Panginoong Jesucristo. Okay. Ngayon, yung Abib na binasa kayo nasa Hebrew chapter 3, verse 4,
Abib means Nisan, na ang Abib po ay binubuo ng March and April. Yan na. Ngayon sa March and April, sa design po na ipinakita po dyan, makikita natin yan dito sa pagpatotoo ng Diyos. Sa binasa kayo na sa chapter 5, verse 39, makikita natin yan dito sa Lucas chapter 1, verse 26. Mm-mm. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang asawa ng isang lalaki na ang kanyang ngalan ngalay Jose sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw ay totoong pinakamamahal ng Panginoon ay sumasa iyo." 29, datapwat siya ay totoong nagulumihanan, sabing ito at inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Verse 30, at sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, pagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos." 31, at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan ito. Saya ay magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanyang ibibigay ang Panginoong Diyos ang kaluktukan ni David na kanyang ama. Usapan nila ni Anghel Gabriel. Okay, tuloy. 33, at siya ay maghahari sa angkan ni Jacob, magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. So dyan po ay nilinaw na darating ang araw na itong makasaliksik sa kasulatang ito na ang kasulatan ay siyang magpatotoo tungkol sa kanya. Tulad ng binasa ngayon, darating ang araw na itong tagapagligtas, itong katuparan ng kasulatan, darating ang araw maghahari siya. Ayan na. Yan ang sinabi ng anghel kay Mary nung nag-usap sila. One-on-one yun. Okay. Pinakinggan ni Mary yun. Tuloy yung scripture. 34, at sinabi ni Maria sa anghel, paano nangyayari ito? Ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. 35, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka na sa pangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang mga banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Yun. Tatawaging anak ng Diyos. Okay. Tuloy mo, Pastor. 36. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglilihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Tuloy. 7. Sapagkat walang salita mula sa Diyos na di makapangyarihan. 38. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon mangyayari sa akin ang ayon sa iyong sinalita. At iniwan siya. Yun. Sa mga verse po nating binasa, pagkatapos nung nag-usap si Gabriel at saka si Mary, pumunta kaagad si Mary sa kanyang pinsan, na ang pinsan niya ay si Elizabeth. Yan na. Ngayon, ang tiyan ni Elizabeth nung pumunta si Mary ay meron ng 6 months. Tumira si Elizabeth at si Mary ng 3 months sa bahay ni Elizabeth ng 3 months at umuwi si Mary after 3 months sapagkat manganganak na si Elizabeth. Pag binasa mo yan hanggang verse 46, makikita natin. Ngayon, ang competition mahalaga. Dumating si Gabriel kay Mary on the 6th month, Gregorian calendar. Yan. Ang Gregorian calendar sa 6 months ay June. Kapag titingnan natin sa kalendaryo, malinaw ng 6 months ay June. So, ibig sabihin, ang salita, ang mensahe, ang binhi na dumating kay Mary, nadala ng anghel, nung tinanggap ni Gabriel, na mula sa Diyos at binigay kay Mary, nung tinanggap ni Mary,
sa araw na yun na kinausap si Mary ng anghel ng Diyos, pumasok sa kanya yung binhi. Amen. Yan. Ibig sabihin, from June, ang competition mo sa binhi na pumasok sa isang babae, kung kailan ang babae pinasukan ng binhi, magbilang ka ng araw kung kailan ang isang buwan mula nung pinasukan siya ng binhi. Ibig sabihin, ang first month sa tiyan ni Mary is July. Eh hindi po pwede na magkamali ang competition sapagkat ang lahat ng doktor ngayon, kumpirmado na kailangan ang bata merong 9th month sa loob ng tiyan. Dahil pag below 9th month, ang tawag niyan, premature. Pag above 9th month naman, ang tawag niyan, di ba? Kaya ang advice ng mga doktor, sa mga nagbubuntis, kailangan mag-prenatal. Kaya pinapagalitan yung mga nanay pagka nagpa-check up, walang prenatal, lalo na mga 8 months na, mag 7 months. Nagagalit yung doktor. Kasi po, hindi na monitor ng maayos ang baby sa tiyan ng nanay sapagkat hindi nagpe-prenatal, lalo na pa yung patago. Lalo na yung mga magbo-boyfriend, lalo na yung magkakaibigan lang, accidentally nagkaroon po ng ganong sitwasyon. So, kadalasan po yung cases na merong tinapon ang bata, na merong, ang tawag niyan, yung gikumot kung sa Bisaya, inabort, may mga ganun pong nangyayari. Okay. So dito po, inilinaw lang natin, dito sa ating pag-aaral, ang tungkol po dito sapagkat yung competition, mula nung dumating si Gabriel sa buwan ng June, which is 6 months, na ang first month sa tiyan ni Mary ay July. So pag kininta mo siya from July, August, September, October, November, December, January, February, March. Ilang buwan? Diba 9 months? Now, nung pinanganak si Christ, after 9 months, ang kasunod ng buwan ng March is April. Meaning, ang Abib or Nisan, kalahati ng March, kalahati ng April, itong March ay nakadesign sa birth of Jesus Christ at itong April nakadesign sa first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Ang tanong na malaki, bakit hindi sinundan ito? Sa panahon natin, yung tungkol sa deklarasyon ng Lucas chapter 1, ngayon, hindi lingid sa kalaman ng buong daigdig. Ang daming mga professor ngayon, bihasa sa Biblia. Ang tanong, bakit hindi ito nahayag sa ating panahon? Ngayon, pakilakasan ng konting electric fan, Sister Rodriguez. Ngayon, sa ating panahon, ang paglabas ng Israel mula sa Ehipto sa pamumuno ni Propeta Moises, kahit hinabol sila ng mga sundalo, hindi sila kayang patayin. Na kahit dumating sa punto na wala nang magawa si Moises, did ina. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, actually, ang dagat ngayon niya pinagtatawiran. Kahit ngayon sa Facebook makikita niyo, binalik ngayon yung history na yan kung gaano ka dakila ang Diyos sa panahon noon at sa panahon natin ngayon. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, kahit sila ay walang mga almas para labanan ang mga sundalo, iniingatan sila ng Panginoon hanggang sa wilderness, hanggang sa Kanaan. Ngayon, sa time natin, if we talk salvation, sapagkat sa time natin ngayon po, kung pinag-uusapan ng salvation, pwede kang magtanong, gaano ba kahalaga ang kaligtasan? Mahalaga. Sapagkat binanggit ng Ephesians, redeeming the time because the days are evil.
So, pag binanggit mo naman yung last days, pakitingnan mo yung topic sa last days, basahin nyo yung scripture doon sa last days. Type yung last days doon sa Bilingual Bible. Daniel 20, New Testament. Acts 17. Tagalog. Tagalog. 17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga tungkulak. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panahon. So doon pa lang pinakita na lahat ng mga kinagisnan nating mga aral, mula sa ating mga ninuno, yung anting-anting, kung anong mga orasyon, doon pa lang, mayroong ibubuhos ang Diyos na Espiritu sa lahat ng laman. At yan, binasa ni Sister. Okay. Sa sunod na topical. 2 Timothy 3:1. Tagalog. Dapat alamin mo ito, na nasa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng panganib. Last days. So, ang last days po, pag-determine po ng last days, ang competition yan, 7 days. Doon sa 7 days na competition, magmula sa first day, second, third, fourth, fifth, sixth, and 7, ang last days, nakadesign siya sa 7 days into a weekly competition. Ngayon, tulad ng ating celebration ngayon, Christ Sabbath, Wednesday, na ito po ay nakadesign sa prophecy ni Prophet Daniel in chapter 9, na isang linggo at kalahati ng isang linggo na ang 7th day ay tumutukoy sa 7th day, which is last day. Okay na? Ngayon, itong ating pinag-uusapan ngayon, tungkol po sa aral na ito, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin, ang panahon natin is evil time. Malinaw yun. Ngayon, dito sa puntong ito, ang tanong kanina, instead na i-celebrate ang celebration ng tamang celebration, which is March, 9 months of Jesus Christ, ginawa pong December 25. May pizza pa po. Okay. Tingnan niyo po ha. Lobin ng Diyos na makapick up tayo. Sapagkat ang binuhos dito, para sa akin po, bilang lingkod ng Diyos, ang binuhos dito, tinawag siyang, merong 4 na bagay. Yung tinawag na treachery, yung pangalawa is evil case, pangatlo yung conspiracy, pang-apat yung silver. So hindi na isama ang gold, silver lang muna. Okay. Itong 4 ito, yung nagpangsyon. Ito yung gumalaw at pinagalaw na magmula sa tao hanggang sa material na bagay, hanggat sa lahat ng kailangan ng tao sa ibabaw ng daigdig nito. Ito yung pinagalaw. Para pihitin ito na huwag sundin yung itinakda ng Lucas chapter 1, verse 26. Which is, tayong mga mahihirap, unang maapektuhan dito. Sapagkat ang tawag nga sa probinsya, pag hindi tayo magtatrabaho, hindi tayo mabubuhay. Meron pang matindi dyan na parang manok. Bawal ka kumain pag New Year na paa ng manok kasi daw, isang kahig, isang tuka. Nalaman ko yan sa edad kong 5 years old. Pero ngayon makikita mo na itong 4 na ito, nagpangsyon to dito sa last days. Kaya humanda po tayo sapagkat dito makikita mo sa scripture kung paano sinulat ito. Tingnan natin ha.
Sa Lucas chapter 22, verse 22. Verse 22. Sapagkat ang anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda, at kapagsaban niya ang taong nagkakanulo sa kanya. Tuloy. 23. At sila'y nagpasimulang mga tanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. Yun. Tanong yun. Sa panahon natin, sa di pagsunod sa itinakda ng Lucas chapter 1 verse 26, ang tanong, sino sa mga tao ngayong magkanulo sa kanya? Di ba, birthday ni Brother Glenn, kung anong birthday? Anong birthday ka, Brother Glenn? September 19. Papayag ka, gagawin natin January 2. Magagalit ka at magagalit ang NSO, magagalit ang mga abogado, magagalit ang company mo. Maraming papaguhin yan. Yes. Ang tanong, sino daw ang magbibitrade sa kanya? Nagtanungan sila. Sa panahon natin ngayon, how many religious in our time, local, international, sino kaya nagbitrade? Ano bang grupo kaya? Yung kay mga church. Pero sabi kanina, search the scripture. Sapagkat nalalaman nyo na nandoon na kayo ay may buhay na walang hanggan. Oh. Ngayon, pagdating dito, balikan natin ang Old Testament. Judge chapter 16, verse 18. Hukom. Amen. At nang makita ni Dalila na sinaysay sa kanya, ang buong taglayin niya sa kanyang puso. At nagsubo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Pilistino na sinasabi, Ahunin pa ninyong minsan, sapagkat sinaysay niya sa kaakin ang buong taglayin niya sa kanyang puso. Na magkagayoy, tinahog siya ng mga pangulo ng mga Pilistino at nagdala ng salapi sa niyang kamay. Tingnan nyo ha. May laging kaakibat na suhol. Pagtiyak po, makikita natin dito, okay, sa Daniel chapter 6 verse 4, kung paano po ang nangyari niya. Daniel chapter 6 verse 4. Daniel 6:4. Nang magkagayoy ay mga pangulo at mga sastrapa ay nagsihanap ng mas maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila nagkakasumpo ng anumang kadahilanan. Di kakulangan man, palibhasa ay tapat siya, walang anumang kamalian. Di kakulangan, nasumpungan sa kanya. Di ba ganyan ang nangyari kay Jesus Christ? Hindi nasumpong ang nagkasala. Pero, ang nag-betrayed sa kanya, yung isa sa mga apostol niya. Yung nagkanulo. Si Daniel, ganon din sa time niya, walang makitang pagkakasala na nilabag si Daniel. Pero, merong mga nagsabuatan para si Daniel ay isumbong sa hari. Dito naman, sa ating panahon, ang pagkahayag sa ating tagapagligtas na siyang patotoo mula sa Diyos, meron din nag-betrayed sa kanya. At alam natin kung sino nag-betrayed sa kanya, si Judas. Sa time natin ngayon, if we talk appointed time of God, if we talk perfect birth of Jesus Christ, kapag mali ang celebration natin, ibig sabihin, ang nag-celebrate ngayon to join the traditions of men, mga traidor sa Diyos yan. I tell you, international. Billions of people betrayed the perfect birth of Jesus Christ. Now, ang tanong, sinong magkanulo sa Panginoon? Look at in how many billions of religious today, local, international.
Di ba dinaya ang buong daigdig? Tayo napadaya din. Ang sarap mag-celebration sa lubong sa 25 at New Year. Ang tanong, itong New Year na December na darating, ito ba'y first month of the year? Sa biblical competition, hindi siya first month of the year. Kundi ang first month of the year sa biblical is April. Ngayon, wala nating magagawa, brothers and sisters in Christ, sapagkat internationally, yan ang inaprobahan ng batas na yan ang magiging kalendaryo. Kahabagan na lang ito sa ating panahon. Katulad ni Brother Glenn. Kahit nag-international siya at nakalasap siya ng magandang trabaho para sa family, ang puso't isip niya hindi nakumbinsi sa sistema ng tradisyon. Nasa puso't isip niya na may katotohanan talaga ang Diyos. That someday after his retirement, loobin ng Diyos, magrima sa kanyang puso't isip ito at hanapin niyang katotohanan, masusumpungan niya, ituturo siya ng Diyos. At ito nga'y pinasalamatan natin sa Diyos sapagkat kahit ako, kahit tayo sa Metro Manila, ang plano natin hindi upang magpakahirap sa buhay, kundi gusto umasinso. Pero plano natin yun. Paano kung plano ng Diyos? Wala tayong magagawa. Plano ng Diyos yun. Pero ang pinakamaganda dito, tingnan nyo yung pinakakaiba sa panahon natin at sa gumagawa nito laban sa Diyos. Tingnan natin. Nagpaliwanag si Apostol Juan tungkol po dito. Chapter 13, verse 21. Yes. Nang masabing gayon ni Jesus, kay nagulubihanan sa Espiritu at pinatotohanan at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ako ipagkakanulo ng isa sa inyo. Sinong na-identify na nagkanulo sa kanya? Di ba si Judas? Oh, si Judas ay pinaka-right hand niya. Yan nagkanulo sa kanya. Now, if we talk Christianity, sino ang pinaka-the best na believers na Christian sa panahon ngayon? DIL, INC, Roman Catholic, ano? O bahala na kayo mag-isip. Subalit from 1521 century, alam natin ang religious na pumasok dito, which is Roman Catholic. Amen. Now, ang tanong, hindi kaya ito ang number one na betrayer sa Panginoon? Against the will of God. Maraming na-deceive. Alam mo, ang kaso ng paglabag sa appointed time of God, cancer, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa puso, lahat ng klaseng sakit ngayon. Sa pagkain, na sobra, hindi yon sa akin, hindi. Pag pumunta ka sa doktor, pa-check up, uy, sumobrang dugo mo, high blood. Uy, ang dugo mo, baba, anemic. Uy, yung ano mo, yung liver mo. Pag tiningnan mo, ang pagkain, pag pinagpipray mo, nilinis ng Diyos. So, paano ka nagkasakit? Sa 1526, may binigay doong scripture kung paano po sa Exodo ang paglabag ng tao laban sa Diyos. 1526 ng Exodo. At sinabi, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid ang kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong ganapin ang kanyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Bakit tayo? Nagaya ng inilagay sa Eusebio. Bakit tayo nagkasakit? Bakit ang tao nagkasakit? Actually ngayon, maging sa December 24, hanggang ngayon, may nakakonfine sa hospital na hindi nakalabas. Doon nagpasko di umano at doon din nag-New Year. Yung iba sa sayaw-sayaw, yung iba video okay, pero ang daming umiiyak sa hospital. Merong walang pambayad, iba't ibang klaseng sakit, yung iba nasa ICU. Na kung tutuusin, kung birthday mo bukas, okay, i-prepare mo siyempre yung iyong budget.
ilang menu ang iyong lulutuin, ilan katao ang bisita mo, upuan, lahat ng sound system. Para pag kinabukasan ng birthday mo, ang saya ng celebration. Walang umiiyak, walang nagutom, lahat busog, masaya. Kung pwede pa nga lang, may bring house pa eh. Pero itong birthday na ito, which is international, ang daming nagsuffer. Itinago ito na ang pinakamabigat na kasalanan ng tao, yung pagsunod ng tao sa mga tuntunin ng Diyos. Pag sinabi kasing tuntunin, mga itinakda ng Diyos yon. Iisa lang naman yung itinakda ng Diyos. Si Jesus Christ lang. Kaya pinasaliksik yung kasulatan. So sa time natin, kung makikita mo, anong position natin ngayon na instruction ni Apostol Pablo at ng mga apostol para tayo makatiyak sa ating lakad ngayon. Okay. Tingnan natin ha. Marcos chapter 1 verse 27 kasi medyo maingay ng paligid natin. Tagalog. At silang lahat ay nangagtaka. Ano pa sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang nag-uutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu. At siya'y pinalima nila. Pinatunayan ng Panginoon sa panahon niya and supposedly in our time, patunayan din ng Diyos yan. Sinong may sakit sa atin? Di ba wala na? O mula ngayon, di na tayo pupunta ng ospital. Lahat ngayong nakamonitor sa ating video, by your faith in God through Jesus Christ, you will be received. Healing comes from God in the name of Jesus Christ. Pinatunayan ng Panginoon. Okay. Sunod, Marcos chapter 4 verse 2. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay ng mga talinaga. At sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo. Marcos chapter 7 verse 7. Anong klase? Anong tawag ng Diyos doon sa paglihis sa katunayan from Lucas chapter 1 verse 26? Datapwat ulang kapuluhan ang pagsambal nila sa atin na nagtuturo ng sinalang pinag-aaral ng mga utos ng tao. Hindi masama mag-pray. Pero yung ilang araw na samba bago ang December 25, hindi ko na napansin yun yung simbang gabi. Oh. Ilang gabi yun? Oh. 'Di ba ang aral, ang group prayer, individual prayer, tama 'yon. Pero yung pagsamba sa Diyos, nataliwas doon sa itinakda ng Panginoon. Ang turo niyan hindi turo mula sa Diyos, turo sa tao. Pag turo sa tao, turo yan ng mga betrayed person. Yung mga taong nagkanulo sa Panginoon, pag tinuro mo sa iyo, ikaw din magkanulo. Pag tinuro mo sa kanya, ikaw din nagkanulo. Kaya ngayon, billions of people na nananiwala dito sa tradition na ito. At wala tayong magagawa. Liban lang sa kapangyarihan ng Diyos na na kay Kristo at mahayag sa ating panahon. At i-guide tayo. Tulad ngayon, actually, ngayon, hindi ko in-expect na kompleto tayo at kasama natin ang ating brother sapagkat busy ngayon, left and right. Ang tao. Ngayon, ipinakita dito ang katiyakan na itong utos ng mga tao, ito po, ang mga taong ito ang nag-betrayed sa Panginoon. Nagkanulo. Ang sakit nun. Okay, Marcos chapter 11 verse 18. Sundan natin. Eleven, 18. At siya ay narinig ng mga Pangulo ng Rusya ng
Diba? Mm. At pinagsisikapan kung paano siya kanilang maipagpupuksa Mm. sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa buong karamihan ay nandilalas sa kanyang pag-aaral. Ngayon, paano patayin ang Panginoon? Espiritu na. Pag ang Espiritu ng Panginoon, Romans 8:8, pag nasa yung Espiritu ni Kristo, pabayaan ka ba ng Panginoon na patayin ka? Patayin ka sa sakit, patayin ka sa karamdaman, patayin ka ng tayo. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Kaya may aral si Apostol Pablo, lumakad ayon sa Espiritu. Pag lumakad ka ayon sa Espiritu, tamang pagsunod sa Diyos, exempted ka sa anumang kanser sa sakit through Jesus Christ. Ibig sabihin, kung titingnan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos, ipinakita dito sa binasa ngayon, sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa buong karamihan ay nanggigilala sa Kanyang aral. Yung time na yon, hindi nagalaw ang Panginoon. Pero dumating ang araw na dumating ang betrayed person like Judas, hinuli siya, hindi na siya nag-react, yan ang right time para po sa kaligtasan at katubusan din po natin. Now, nung tinubos ang buong daigdig, itong aral na ito, pinakita sa ating panahon, ito yung pinaka-medisina sa buong pagkatao ng isang tao, kung paano niya masundan ito, ang tiyak ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nagpaliwanag si Apostol Pablo sa Tesalonica na meron tayong katawan, kaluluwa, at espiritu. Kailangan dat ng buo yun. Ayan na. Paano madat na ng buo? Chapter 12, verse 38. Anong gagawin natin? Chapter 12, verse 38 ng Marcos. 38. Marcos chapter 12, verse 38. Amen. Sinabi niya sa kaniyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba, na ibig magtulakad na may mahabang tabi, at pagpugayan sa mga pamilihan. Amen. Magsilakad sa may mahabang damit at pagpugayan sa mga pamilihan. Okay, bantayan niya. Lucas chapter 4, verse 32. 4:32. At nagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalaan ang kanyang sinalita. Chapter 7, verse 16 ng John. Sinagot na si Jesus, sabi, ang turo mo ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. John chapter 7, verse 17. 17. Kung ang sinumang tao na ibig na gumawa ng kanyang kalooban, ay nakikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ang nagsasalita na mula sa aking sarili. John chapter 18, verse 19. Tinanong nga ng dakilang sacerdote si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang pagtuturo. Tuloy. Sinagot siya na Jesus, ako'y nahayag na nagsasalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Hudyo at wala akong sinalita na lihim. Lahat hayag. Yan ha. Lahat hayag. Tuloy. 21. Bakit ako inyong tinatanong? Tanungin mo silang nangangarinig sa akin. Kung anong sinasalita ko sa kanila. Narito, ang mga ito ay nagkakaalam ng mga bagay na sinabi ko. 22. At Ibig sabihin, meron magpapaliwanag ng tama sa sinasabi ng Panginoon kung ano ang kanyang paliwanag. Tulad ng ating pinag-uusapan ngayon, merong magsasabi niyan, merong nakakaalam niyan. Sa paliwanag ni Apostol Pablo, Romans chapter 16, verse 17. Romans 16:17. Ito po ang ating pambabasa. Ngayon, ikinamamanhid ko sa inyo, mga kapatid. Amen. Natandaan ninyo yung mga pinangangagalingan ng pagkakabahagi at mga katitituran laban sa mga aral na iyong nangangapag-aralan ay kayong magkalayo sa
at kayo'y mga silayo. Meron na pong babala ang Biblia sa mga pinag-aaralan na nalaman ng tao na ito hindi ayon sa kasulatan sa pagsaliksik na ito. Anong sabi ng scripture? Kayo ay magsilayo sa Kanya. Ang tanong, paano malayuan? Hindi yan literal na nakatira ka ng Caloocan, lilipat ka ng Makati. Nakatira ka ng Makati, lilipat ka ng Quezon City. Hindi gano'n. Yung ikaw mismo, didistansya doon sa sistema ng traditions of men. Sapagkat ang traditions of men, trabaho siya ng mga betrayal person. Trabaho yan. Gawa nila yon. Yung tagapagkanulo. Kaya na, tinanong natin ng ating brother maraming proseso pag binago ang birth. At tiyak hindi ka papayag na ang birthday mo na July gagawing March. Ngayon, tama naman yun na mayroong late registration. Bakit? Kasi po, ang unang nag-registered sa ating puso't isip that Christ was born on December 25. Yan naka-registered sa ating utak at puso. Later on, na-discover natin, nagkaroon tayo ng late registration, which is March. Spiritual. Amen. Yung ating birthday as a human being, yun kung kailan ka pinanganak. Tulad ko, January 28. At kailangan meron ka ring birthday spiritual. Kung anong birthday ni Christ, birthday mo rin. Ibig sabihin, hindi ka lalabag sa mundo, hindi ka rin lalabag sa Diyos. Mabuhay ka sa daigdig, kahit nakatira ka sa Caloocan na maraming drug addict nakatira dito, untouchable ka. You know why? Because you are connected to God. Hindi ka betrayal person. Iingatan ka ng Panginoon. Si brother, salamat sa Panginoon. Pabalik-balik niya. Terima, kumusta si Brother Glenn? Mabuti ng salamat sa Diyos. Alam niyo, kahit wala ka, Brother Glenn, sa ating pagtitipon, minomonitor natin ang isa't isa. Na kahit nga yung isang tao na wanted sa pulis at nakatulog lang lagi gabi-gabi sa jeep, hindi man lang natukhang Samantala yung iba, pinasok pa ng bahay, hinahanap pa kung saan-saan. Kasi yung batang yun, baptized in the name of Jesus Christ. So hindi, sinong nakakalam pagdating ng araw na ito ay tawagin sa paglilingkod sa Diyos? Ganong kapuwersa ang covering ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon na binasa kanina, darating ang araw, maghahayag ang tao ito sa inyo. Kung sino yun? Sabi ko sa aking kaibigang kausap sa online. Sino ba ngayon ang mga binhi ni Abraham? Sabi ko, yung tumutupad sa aral ng Diyos. Sabi niya, ba't di mo maamin? Sabi ko, pag inamin ko, kayabangan yun. Baka ikaw gusto mong magyabang. Sabi niya, hindi ho. Bawal magyabang ka ako. Pag natupad mo, ikaw yung binhi ni Abraham. Ano ibig sabihin ng binhi? Salita ng Diyos, mensahe. Yung salita ng Diyos kapag kinain mo, pinaniwalaan mo, based on the scripture, magkaroon ka ng eternal life. Mabuhay ka sa daigdig na ito, kahit ganito ang simpleng sitwasyon sa buhay natin, meron kang eternal life, secured ka. Okay. Dito makikita natin sa scripture, yung binasa kanina, ini-emphasize lang po natin. Again, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 6. Praise the Lord. Ngayon na, mga kapatid, Amen. kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, Amen. anong inyong pakikinabangan sa akin? Amen. Maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral. Yes. 7. Kahit ang mga bagay na walang buhay na nagtitunog, maging flauta o alpa, kundi bigyan ng pagkakaibang mga tunog. Yes. Paano malalaman kung ano ang tinutugtog sa flauta o ang sa alpa? Yun. Anong tunog ngayon sa ating panahon? Tunog ng Pasko.
tunog ng betrayal ng tao sa Panginoon. Kaya minsan nabagbag ang iyong damdamin at nakakatuwa pag narinig mo, katulad nito ni Glendon, sinishare ng lola niya dito. Nag-uusap kami. Pagkapakitingnan nga sa camera ng ating brother at ang ating tatay naman si Brother Glenn. Yan pong ating mga brothers. Kasi nakakatuwa po sa paglilingkod sa Panginoon na may mga lumilitaw talagang aral, unawa. Kasi katulad yan sa ating mga kapatid sa Kilingan, mga seaman, si Brother Glenn. Yang mga yan, mahusay yan sa pag-uusap tungkol sa dagat. Kung pag-uusapan ng December 25, kahit sila tagteri ng Pilipino, alam nila ang klima pagdating doon. Kaya hindi sila makumbinsi talaga. Lahat ng seaman kausap ko. Ang klima sa Israel sa ganitong buwan, alam nila lahat ng seaman. Kaya hindi pwedeng baluktutin nila itong birth of Jesus Christ na kahit tayo hindi nagsiman, lahat ng seaman, patayuin mo hilira. Iisa ang sasabihin pagdating ng December. Anong klima? Kakampi natin ang mga seaman sa buong daigdig. Praise the Lord. Okay. Tingnan mo dito ngayon sa talata, makikita natin yung aral na binigay ng Diyos kay Apostol Pablo at para sa atin. Sa taga-Episo, ang sabi niya, chapter 4, verse 14. Ephesians 4:14. Basta, apa? Kung tayo ibang mga bata pa, na napapahapay dito doon at dinadala sa pagkakapila Yes. at ng hangin ng aral. Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa kautusuhan, ayon sa mga lalat na kamalian. Yes. Praise God. Lalang, manhid. Malinaw yun. Okay. Again, Colossians chapter 2, verse 22. Colossians 2:22. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangasisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Anong sabi? Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangasisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang aral na mula sa mga tao nangasisira. Kaya kung iisipin mo, pag naglingkod ka sa Panginoon, meron kang kanser, meron kang sakit. Ang dahilan noon sa pag-betrayed ng tao laban sa larawan ng Diyos. Kaya in example sa Biblia, ang marriage, both husband and wife. Ang wife, mag-submit sa husband. Ang husband, mag-submit sa wife. At maging tapat ang wife sa husband at maging tapat ang husband sa wife. Ang church, dinesign dyan na hindi pwedeng ipagkanulo ng wife ang husband. Hindi pwedeng ipagkanulo ang husband sa wife. Sapagkat ang aral ginamit po upang manatili yung isang sagradong bagay na mula sa Diyos na ipinahayag sa magitan ng Panginoong Jesucristo at mismo si Jesus Christ, dinanas niya ang pagkanulo ng kanyang itinakdang apostol. Kaya ngayon, pagdating sa religious, mga baguhan, mga datihan, magbasa tayo sa Biblia. Yan lang po ang hamon ko. Magbasa tayo, at kapag hindi tayo masyadong nakaintindi, magtanong tayo sa nakaintindi. Kung gusto niyong mag-message sa amin, libre naman po, walang bayad. I-share lang po namin ang natutunan namin mula sa Panginoon. Ngayon, dito sa last verse, Colossians chapter 2, okay, basa.
23. Ang mga bagay na iya ay katotohanan mayroong ayon ng karunungan sa pagsambang pusa Amen. at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa lalayaw ng laman. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, kayo ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na itinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Tayo na po makapagsabi niyan. Sabi ng Malakias chapter 3, ang ating mga ninuno nangagpangaligaw sa mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Diyos. Now, kapag nagturo ang taong ito katulad niyan, anong sabi ni Apostol Pablo? Isa siyang mabuting Ministro. kapag pinaalala niya na tungkol kay Judas na nag-betrayed sa ating Panginoon, anong klaseng tagapagturo yan? Mabuting ministro. Kaya pag sinabihan ka ng Antichrist, pag sinabihan ka ng masakit na salita, ay huwag ka nang mag-react. Mabuting ministro ka eh. Bakit gantihan mo yung tao pag sinabihan ka? Huwag mo nang gantihan. Mabuting ministro ka eh. Year 2005, ang dami kong mga pastor na discovery sa korte, nagdemandahan sa property. Nag-aagawan sa mga property. Last time, 2025, 24, mga pastor inaagaw yung property ng isang matatanda. Lihim na ginagawa ng dokumento. Pinapapirma ng lihim. Na-discover natin. Anong klaseng mabuting ministro itong mga ito? Sabi ng Sister Rack, baka anong mangyari sa'yo, baka kung ano, sabi ko may Diyos, mag-iingat sa'yo, magprotekta sa'yo. Pastor Arman, mag-mission, magprotekta. Sa tulong ng Diyos, naayos lahat yun. At ang kinalungkot ng po natin, itong mga gumagawa ng pag-betray sa Panginoon hanggang ngayon, literal ginawa ni Judas, spiritual sa panahon natin ngayon. Yan sabi kaya na sa Biblia, dumistansya kayo sa mga taong yan. Kontrolin mo na yung sarili. Hingin mo sa Panginoon. Distance mo. Lilipas din. Pag kinabukasan, wala na rin yun. 1 Timothy chapter 4, verse 13. Amen. Hanggang ako'y pumaryan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral sa pagtuturo. Yes. Ngayon, nakapagbasa ba ang tao araw-araw? Mr. Bilya, busy sa pananahi. Ewan ko kung magkapag-plus pa yan ng Biblia sa loob ng kalahating araw. Di ba? Loobin ng Diyos sa pagbakasyon ni Brother Glenn, 6 months, kung ilang buwan yan, makapaglingkod ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Kasi minsan lang siya sa ibang bansa, antayin mo dyan, pahinga lang. Kasi kausap ko yung seaman na si Brother Noel. Talagang lip and right ang trabaho din. Pero bagamat malayo sa family, pero ang puso nila makauwi sila ng ligtas. Sa tulong ng Diyos, dumating siya sa Pilipinas, na-discover niya ang Jesus Christ government. At sabi niya, doon ako nakatuklas ng aral na hindi ko pa narinig. Hindi naman sa pag-ano. Mismo siya aminado. Sa 37 niyang mga babae na kanyang naanakan ba yun? Nasumpungan niyang aral ng Jesus Christ government. Doon lang siya nabago. Saka makakitang pinakaloko-loko, halimbawa sa Marikina, from 80s time, hinipo ng Diyos na kasama natin.
may seaman tayong muntik na nating makasama, takbuhin naman. Wala tayong magagawa. Pero si Brother Glenn, hindi sa pagmamalaki. Minsan nagturo tayo. Brother Glenn, miga ka dyan. Ganitong gagawin. Sunod siya. Kung sinabi ng Bible. Kasi nag-lecture tayo noon. Nag-demo tayo. Sunurin, sabi itong taong ito. May calling to sa Panginoon. Darating ang araw. Hindi na makakalain na itong panganay niya, ang kaisipan, talagang biblical din. Sabi ko kay Sister masundan mo yan kasi yan, may calling sa Panginoon yan. Hindi basta-basta yan. Hindi payagan ng Diyos, Sister Ima, magkasakit. Kasi kung magkasakit siya, paano niya i-Bible study ang apo? Kaya, ang Diyos, obligadong pagalingin niya, Sister Ima. Palusugin niya yan. At lahat tayo makaranas dyan sapagkat marami pa tayong tungkulin, marami pa tayong gawain sa paglilingkod sa Panginoon. So, balik tayo doon sa Exodus chapter 12, chapter 13. Simulan natin verse 1 hanggang verse 4. Verse 1. Hmm. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, number 2, pagkabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ng Israel, maging kasama, maging sakayon ng akin. Yes. Number 3. At sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inalis ninyo sa Ehipto, bahay ng pagkaalipin. Yes. Sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay, ay hinango kayo ng Panginoon Yes. sa takot ito. Wala sino magkakain ng tinapay na may libadura. Number 4. Ibig sabihin, ang tiyak lang na sila'y nakaalis sa Egypt, yung sinundan nilang instruction ng Diyos kay Propeta Moises at sinundan ni Moises, tinuro sa Israel. Anong kinain nila? May libadura? Wala. Ibig sabihin, sa time natin ngayon, makaalis lang tayo sa sistema ng tradisyon ng mundo at safety ka sa Panginoon kung ang aral natin, sinundan natin, hindi turo mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Tuloy, nagbigay ang Diyos ng instruction. Buwan. Sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. Yan. So yung buwan na yon, Abib or Nisan, na ang Abib ay binubuo siya ng March, April. Ang nagbuo niyan si Kristo. Sa birth niya at saka sa first month of the year niya. Ang Abib, Hebrew calendar, perfect calendar, binubuo ng March, April. Ngayon, yun po ang mechanism from Genesis to Revelation sa lahat ng aral po. Pag hindi naintindihan ang perfect birth ni Jesus Christ,